Good morning, ma'am. Morning. Ian Cruz po ng GMA News. Ma'am, mamayang session time by 3 p.m. may naasama tayong mangyayaring bago. Magkakaroon po ba ng palitan ng liderato? Ano po bang magbabago mamaya? Status quo pa rin. Alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. May madadagdag po ba doon sa 11 para kayo na po muli ang maging majority? Sa ngayon, wala pa pong naidadagdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, paggawa ulit ng budget, at dahil nanumpa na kami bilang mga senator judges, yung impeachment trial. Opo, Sen, yun pong sa 11, sabi niyo po, solid pa rin sa ngayon, wala pang nadadagdag. Mama, ano po yung nagiging challenge dun sa mga negotiations, if I may say negotiations, or talks with other senators into joining your bloc? Siguro ang best na pagbubuo ng bagong majority, if ever, ay on the basis ng common values, common interests na maganang loob ng pagpasok ng lahat dun sa isang majority, isang bagong majority kung sakali. So sa ngayon, basta ang given ay solid kaming 11 sa minority. And ma'am, do you also share yun pong sentiment ng other colleagues? I think si Senator Ping, nabanggit po niya na it is Senator Win Gatchalian or nothing for the SB 11, Solid 11. Sorry, silent ko lang ito. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Can you also confirm, ma'am, na yung pong grupo ninyo, yung 11, si Senator Win po talaga yung pinupush na SP? I hear several names kahit sa publiko, and ang attitude namin sa minority ay kung sino sa amin. I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President, at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganung tungkulin. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Sherwin! Aray ko! Ayun na. Grabe! Pag hindi pa nanalo yan, biro mo may share na, may win pa. Share, win. Aray ko! Senator Sherwin, kung maging siya, magiging mabuting Senate President siya. Sorry ma'am, last on my end. Ma'am, gaano po ba ka-importante for you na magkaroon ng leadership change, considering also na malapit nang mag-adjourn yung session? Mag-break po ulit yung session. Mapa minority man o mapa majority, basta tuloy yung pagtatrabaho namin sa kasalukuyang majority. Leadership, of course, is always important. Yeah. Lalo na sa isang institusyon tulad ng Leadership is important. Okay? Pokemon is not important. Aray ko! Sherwin! Senado. Kaya ganyan din yung mga interventions namin on the floor the past 2 weeks. Talagang may pagbibigay halaga sa papel ng liderato. But, whether nasa minority o nasa majority, I've always been part of a collective na isinusulong yung nakikita naming responsibilidad namin sa institusyon at sa ating mga kababayan. Yeah!
Hi, ma'am. Ma'am, can you confirm lang, merong ugong-ugong din kasi na si former SP Cheese daw. Wala. Yung possible na pumalit kay Sen Alan. And Boo! Chis Escudero, boo! Patay gutom sa pera yan! Aray ko! Boo! Escudero? Chis Escudero, patay gutom sa pera yan! Putek, malaki butas niyan, butas sa muka! Aray ko! Boo! Diba? May heart lang yan, pero walang puso yan. King inang yan. Aray ko! pwedeng sumama sa inyong group para kayo na yung maging majority. Is Senator Cheese not an option? Can you confirm that, ma'am? And is he not an option? Talagang win, Senator Win lang po. Win, win, win! Narinig ko rin na yung ganyang mga pag-uusap, yung pagbuo ng mga bagong majority man naman ay halos bukas sa kahit sino, no, na sumapi. Basta't may mapag-level of fun na parehong values or interests, parehong interest sa loob ng institusyon. But if you're asking me about Senate presidency, as I mentioned earlier, kung maging si Senator Sherwin yan, magiging mabuti yan para sa Senado. Pero kung Senator Cheese, hindi siya as aligned with the values of the current minority. Hindi kasing napag-uusapan yon. Aminin mo na, Ma'am Risa, walang value si Cheese Escudero. Ano ba talaga? Ito tayo. Walang value si Cheese. Walang values. Walang values. Walang value. Aray ko. Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang, ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedies, na ipasa na po sa Committee on Rules yun, ma'am, di ba? Anong status nun, ma'am? Well, sa pagkaalam ko, nandun pa rin sa Committee on Rules para sa disposisyon ng Rules Committee sa ilalim ng Majority Leader. So, isa nga ako sa mga pumirma nun, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedy sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and rules. At ganun pa rin ang aking panawagan sa kanya para dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Tama. Sen, kamusta na po kayo? Hindi. Nakangiti po. But seriously, kinamusta niyo po ba or have you had the chance to speak with Senator Pia? Kasi we all know kaibigan naman po kayo ni Sen Pia at maraming issues previously na magkasama kayong dalawa. Hindi pa kami nakapag-usap as in usap pero nakita nyo naman nung pinarangalan namin yung mga archers, nagkataong magkatabi kaming nakatayo para sa photo and nung nag-suspend at pumasok kami sa lounge para sa briefing tungkol sa Pia, kamusta ka? Pia, kamusta ka? Aray ko. impeachment trial. Nagkataon ding magkatabi kaming nakaupo. So, natural na makapag-usap or chat pag ganyan. Ma'am, do you share the sentiments of many na eto na yung, kasi nabanggit din to ni Senator Ping over the weekend that this is the lowest of lows. So, Yes. at least recent history ng Alam mo, pinakamababa pa po ito sa Imbornal. Kung yung Imbornal po ay nabibigyan ng respeto ngayon. Mas mabango pa po yung Imbornal ngayon. Ang Senado po, lowest of low. Low, 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 low. Aray ko. Malunggay pandesal, malunggay pandesal. Low, 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 Aray ko. as an institution. Sinabi ko rin yon pagkatapos ng mga pangyayari nung nakaraang linggo at yung 2 weeks ago, pati sa privilege speech ko na this is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung Never! martial law dictatorship, Tama. kahit nung mga coup attempts, never na nag-bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon at ng mamamayan. Kasi nga,
itong Senado ay hindi naman amin. Stewards lang kami dito. Tama. Hindi namin ito bahay, hindi namin ito taguan. Tama. Ito ay Senado ng mamamayan. Tama. So, kailangan talagang iangat, itayo namin ulit ang Senado tulad ng dati at mahabang panahong pagtingin ng mga Pilipino sa kanya. Tama. And paano po matutulungan na ibangon yung dignidad at respeto ng taong bayan sa Senado kung Alisin si Cayetano. Yun lang naman po eh. Alisin si Cayetano. Yun. Basic. Alisin si Cayetano. Walang usap-usap. Aray ko. magpupush po ulit ng another leadership revamp, another leadership change sa Senado? Kung manatili man ang kasalukuyang liderato, kung mapalitan man ang kasalukuyang liderato, tingin ko hindi yan contradictory kung sakali sa paggawa ng tungkulin ng Senado. Dahil alinmang liderato, yung kasalukuyan, o kung may bago, tulad ng mga nakaraan, pareho ang tungkulin. And yun ay nakaatang sa aming lahat, bawat isang senador, mapa-minority man kami o mapa-majority. Tama, alisin na yan. Alisin si Cayetano. Yun lang naman po solusyon eh. To bring back the respect to the Filipino people and to the Senate of the Philippines. Tingnan nyo naman gagawin ni Cayetano. Luluhod na naman to. Pusang inan to. Subukan mo lumuhod. Subukan mo lumuhod. Luluhod ka na naman. Aray ko. Ha? Luluhod ka na naman. Bayang magiliw pala. Pusang ina mo. Aray ko. Thank you. So ma'am, ano yung nakikita ninyo para nga makabangon yung image ng Senate? Aside dun sa kasi sinabi ni Senator Ping, isa sa nakikita nila para magkaroon ng fresh start, yung magkaroon ng change ng Senate leadership. Pero para sa inyo, the same work pa rin naman kahit magpalit. So anong nakikita nyo? Paano makakabangon? Kasi meron ding grupo na nanawagan, magsipag-resign na lang daw yung mga sumira sa imahe ng Senate. Totoo. So magsimula tayo dun sa ongoing investigation. Kinikilala ko for one yung mga findings so far ng PNP investigation at pinahalagahan ko yung magiging kompletong fact-finding ng Department of Justice prosecutors. Kung magsasagawa rin kami ng sariling investigasyon, pwede namang mag-parallel yun at mag-complement yung mga iba't ibang investigasyon sa isa't isa. Dahil halos pare-pareho namang ebidensya ang titignan. So, at lampas dun sa investigasyong iyan kung saan talagang dapat masagot bukod sa, at kita kasi sa video, sinong unang nagpaputok, bakit nagpaputok, yung tanong na papaano nangyari ang lahat ng ito. At kung may matukoy yung investigasyon or mga investigasyon na mga dapat managot, dapat talagang panagutin sila. Yes! At walang pagtatakip sa anuman. Totoo po yun kasi nga po tayo, kapag nahuhuli po tayong nanduduga, nandaraya, kulong tayo. Sila po harap-harapan po yung drama nila, pandaraya. Pinatay pa yung ilaw at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, drama queen. Here we go! When the night is come at pinatay ang ilaw. Aray ko. Ano yung pwedeng maging worst scenario sa Senate kung wala kayong magawa para makarecover, mabawi yung magandang imahe ng Senate? Meron pa bang worse doon? Uy! Nasa worst situation na nga kami sa ngayon eh. Tama, wala nang worse sa ginawa ni Cayetano. Breaking of all the records in politics in our country. So there should be no way to go but up. Nowhere to go but up. So magwasto kami sa harap, sa mata ng mamamayan. Tumutok ulit sa mga trabahong kinakailangan ngayong nagpapatuloy yung Middle East War, yung oil crisis at paghihirap ng ating mga kababayan sa gitna nun. Tuloy yung aming mga trabaho bilang mga senador. Yung nabanggit ko kanina, kasama na yung impeachment trial. Kailangan ma-earn namin ulit ang tiwala, buong tiwala ng ating mga kababayan. Wala nang tiwala sa Senado ang taong bayan. I don't know. Aray ko.
The Senate now is under attack. Aray ko. Nalungkot mo naman na. Ayan po, live po yan nakikita nyo ha. Tinatalakay lang muna natin to kay Risa Ontiveros. At you're confident na magagawa niyo yun, ma'am? Mabalik yung tiwala ng publiko. Fully intending ang minority na mag-ambag para maibalik ang tiwala ng mamamayan Tama! sa ating Senado. Tama! So ma'am, this afternoon, wala pang kasiguruhan kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership as of this time. Magkakaroon lang ng kasiguruhan kapag sigurado na yung mga puwersang kikilos. So, but as of now, at least I can assure you, solid ang 11, seryoso sa trabaho namin. And Meron tayong solid 11. Tawagin natin silang Oceans 11. Ha? May bago tayong word. Tandaan nyo, Oceans 11. Aray ko. Natuto na naman po kayo kay Nyolo. Ha? O-H Senator, sense. O-sense 11. Sila po yung 11 na may sense. O-sense. Utak lang po, utak. Aray ko. and 100% committed na mag-contribute kami para ayusin ang nasirang reputasyon ng Senado. So ma'am, isa lang ang kailangan nyo. Meron na kayong simple majority. So pwede na kayong magkaroon ng control sa leadership. Labing isa kami. So, So, kung may kung isang- mathematics ang simple majority, 13 yun. Like, the mere fact na wala daw Senator Bato, parang kung 12, kung makakuha ng isa, pwede na daw yung simple majority. Makapagdebatihin yan. Kasi may rules sa Senado eh. So, dalawa talaga ngayon ba? Sa ngayon, dalawa ang kailangan. And so far, wala pa nag-express ng intention to join the minority. May ilang may intentions, pero sa ngayon, ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. Ma'am, may nag-express po ng intention from the majority na sumali po sa inyo? May mga pag-uusap, yung tinatanyong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang Alam nyo po, kung walang madadagdag, ang iintay natin yung magbabawas. Handaan nyo po yun ha. Gaya nga po ng sinabi ni Lacson, huwag na tayong maghintay ng may dadagdag. Ang aantayin natin ngayon, magbabawas. Aray ko. Tama, mali. Diba? Yun po ang importante, yung magbabawas. Ha? ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami. Pero ma'am, kung sakali man napag-uusapan na po ba sa minority na isulong na amyendahan yung rules? Kasi since 23 na lang, kung hindi talaga... Okay. Yan po kay Risa Ontiveros. Ito na po tayo sa main, main dog. The minority last week that we just approved the journal and then we have some organizational matters which takes priority. Just reading of some members. Thank you, Mr. President. Then we will recognize. Sorry. I'd like to correct Senator Aimee was here even before roll call. No? So 23 senators are present. Parang malungkot ha. Parang Majority. malungkot po si Parang malungkot si Taitano Uy, uy, siyak Yak. Ayan na po siyak. Kitang-kita nyo. Aimee yak. Yak. Of the Samahang Basketball ng Pilipinas. Also, guest of Senator Pangilinan, Mr. Alvin Aguilar, Mr. Joaquin Prado, and Colonel Jojo Holanday of the Wrestling Association of the Philippines. We welcome them in this August chamber, Mr. You're President. most welcome. We recognize your presence today. And as I always say, we keep, there are so many lessons to learn, including teamwork from sports. So it's always a joy when you visit. Mr. President, at this juncture, may I move that we dispense with the reading of the journal of the 66th session, Wednesday, May 20, 2026, and consider the same as approved. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, pursuant to Teka lang parang malungkot si Cayetano Hindi na siya Holy Bible, Holy Mighty One, Holy Immortal 2 Mukhang malungkot mukhang malungkot po Mukhang malungkot po Parang matamlay po si Cayetano Aray ko. Suspend a minute. We don't have a copy here. Can you move I move for a minute suspension. minute Mr. President. suspension?
O yan po, minutes of suspension na naman po. Minutes of suspension na naman po. Sinususpenda naman po ni Cayetano ang hearing dahil talagang naguguluhan na siya. Kung talagang may bilang pa siya o may bilang sa Senado dahil wala na siyang bilang sa Pilipino. Aray ko. Totoo po yung narinig nyo. Si Cayetano po ay wala nang bilang sa Pilipino. Sa Senado, malalaman po natin ngayon yan. Aray ko. Okay. Malalaman po natin kung si Cayetano po ay talagang mananatili pa bilang Senate President matapos niya pong gawing kahiya-hiya ang ating Senado sa buong history ng politika. Aray ko. Ina. Diba? Sa buong history po ng politika, ang ginawa ni Cayetano ay hindi kahiya-hiya at kagilagilalas. Aray ko. Kagilagilalas po ang ginawa ni Cayetano. Wala na po mga kaburayot. Sabi nga ng ating mga kababayan, lowest of the low. Ginawa niya ang ating, ginawa niya po ang ating Senado na sa pinakamababang level. Aray ko. Tapos, proud na proud pa po siya doon. Proud na proud siya sa ginawa niya. The Senate is under attack. Ayaw pa nilang aminin magkapatid yung drama nila. Diba? Ayaw nila aminin. Ngayon, tignan natin. Kasi po, hindi po talaga pwede magtuloy si Cayetano. Hindi po siya pwede magtuloy. Kasi kung magtutuloy siya, wala na pong magiging silbi pa. Walang tiwala ang taong bayan. Kailangan po ang taxpayer, tayong mga taxpayer, meron po tayong lubos na pagtitiwala sa Senado. Pero kung ganun po ang pinakita nila, ano pong iisipin natin? Walang mangyayari sa Senado kung ganyan ang namumuno. Aray ko. Diba? Wala na, marami na po ang gusto talagang miski po ang alma mater ni Cayetano, dinuduwal na po siya. Miski po ang kanyang alma mater ay pinare-resign na siya. Biro mo, pinanggalingan mong school, naduduwal sa'yo. Aray ko. Kita nyo naman po Sarili niyang school, naduduwal siya. Alma mater, kung saan siya nanggaling. Hindi po proud sa kanya. Dapat proud ka Proud ka dahil doon galing si Cayetano. Hindi, siya. Hindi galing sa amin yan. Pusang ina yan. Aray ko. Aray ko. Diba? Ngayon natin malalaman po to. Ngayon nga po natin ayon sa ating itim na kuyukot ay may sapat na bilang na po May sapat na bilang na po. Ayon sa ating itim na kuyukot, may sapat na bilang na po para maging Senate President Ewan ko sa ating itim na kuyukot dahil talagang nakakala po. Nakakala po na matinding ebidensya ang ating itim na kuyukot. Aray ko. Para po palitan na, itigil na ang pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Kita mo, napakasaklap po, no? Aray ko. Napakasaklap, mga kababayan. Nyo, bakit napakasaklap? Napakasaklap po ng kapalaran ni Cayetano. Dahil po sa pagiging ganid niya, hindi siya nanginayang na sa pagiging ganid niya, isinalang-alang niya, pinagkalulu niya ang Senado. Diba? Pinapasok niya si Bato na isang most wanted ngayon, armed and dangerous. Pinapasok po ni Cayetano yan sa Senado. Wala siyang pake sa sasabihin ng batas. Wala siyang pake sa sasabihin ng anumang naghahanap kay Bato. Ang importante kay Cayetano, importante po makuha niya ang Senate presidency na matagal niya nang sinasalsal. Diba? Matagal niya pong inihiling niya ng pagka-Senate President at inamin naman niya man po. Ngayon, ika nga sa kasabihan natin, makuha mo man yan sa iyong mga kamay, pero
kung yung kamay na pinagkuhanan mo ay madugo at marumi, makikita at makikita pa rin yan. Aray ko. Diba? Kinuha po ni Cayetano yan sa maruming paraan at matinding paraan. At yan nga po ang nangyari. Ginawa pa nilang drama-rama sa hapon. Aray ko. Pinalabas nila na inaatake po ang Senado na hindi naman. Tangina, kahiyahiya tayo worldwide. Buong mundo po kahiyahiya tayo. Wala na tayong mapakita. Putang ina, puro kurakot na nga mga politiko natin. Naging artista pa, telenovela. Yan na. Pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, may I respectfully move to elect the members of the Senate Permanent Committees. For Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Vice Chairperson, Senators Marcoleta and Estrada. Members, Senators Go, Padilla, Villar, Escudero, Mark Villar, and Camille Villar. I so move, Madam President. Hearing no objection, the motion is granted and approved. That's for the majority. Yes, for the minority will come later on, Madam President, as we will give a copy of this list to our minority leader as we have agreed upon. We take note of that. Thank you. Thank you, Madam President. Madam President, for the Committee on Energy, Vice Chairperson Dante Marcoleta and members, Senators Go, Padilla, Estrada, Marcos, and Villanueva. So move, Mr. President, Madam President. No objection. Hearing none. Motion is approved. Madam President, with respect Parang tulala rin si Loren to the constitution of the Committee on Finance and the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, each committee to be composed of 20 members. And so, Madam President, may I respectfully move that all senators, with the exception of the Senate President and those serving in an ex officio capacity, be elected as regular members of both committees. I so move, Madam President. Any objection? Hearing none. Motion is approved. For the Committee on Youth, chaired by Senator Bongo, members Senator Estrada and Senator Mark Villar. So move, Madam President. No objection. Hearing none. Motion is approved. For Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking, we have Senator Camille Villar as Vice Chairperson, and for members, Senator Mark Villar, Robin Padilla, and Joel Villanueva. So move, Madam President. Hearing no objection. Motion is approved. Madam President, for the Committee on Ways and Means, members, Senators Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar, and Joel Villanueva. So move, Mr. President. Madam President. No objection. Hearing none. That'll be all, Madam President. Thank you. And I think the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, is seeking the floor. I move that he be recognized, Madam President. Thank you. We recognize Senator Rodante Marcoleta on a matter of personal and collective privilege.